So, ginost ka ng client mo, ano ang dapat mong gawin? If this is the first time mo mapapanood, I'm Neil Reichel, host ng podcast ng Million Dollar Filipino Freelancer. Anong gagawin mo pag ginost ka ng client mo? So, ngayon ginost ka ng client mo. Ito ang pinaka-konteksto ng video na ito. Yung client na ito, ginost ka at may invoice pa na hindi ka pa binabayaran. Anong gagawin mo? Ito ang wrong way to do it. Demonyo ka, demonyo, demonyo ka, demonyo ka. Siyempre, hindi yun ang gagawin mo. At lalong-lalong, hindi mo rin naman gagawin to. Na ang gagawin mo is, ite-text mo siya. Text. O kaya, hello, nasan ka na? Where are you paying? Do you have plans to pay? You have invoice? You have no conscience. You're a bad person. Bad ka. You have to pay me. Because I'm from the Philippines. I'm a Filipino. I am poor. You have no right to do this to me. You're an American. SOB. Okay. So, hindi yon. Bakit hindi ganon? Kasi, having experience na ako yung sinisingil at syempre, nakakahiyang aminin, napakahirap naman talaga pag sinisingil. And eto yung na-realize ko, the people who are kindest to you during your lowest times, eto yung mga taong nagiging priority mo. So, what does this mean? Your client may not be paying you for one of the most common reasons, and that is, medyo tagilid yung negosyo niya. So, kung tagilid yung negosyo niya, do you think nag-iisa ka sa mga nangraratrat sa kanya na, uy, bayan mo ko, pay me. Hindi. Siyempre, hindi. Marami kayong ganun. Pero how can you stand out? How can you differentiate yourself? The best way that I have learned to do this is by showing the client kindness instead. Imbis na nirarat-rat ko siya, imbis na kinukulili ko siya, ang ginagawa ko is I reach out and tell the client na, uy, I'm not here for the invoice. Wala ako dito para maningil. I'm just here to check in on you and see if you are okay. If things are not going okay with your business, feel free to let me know. Maybe, just maybe, I can be of help. Maybe we can cook up some ideas. Maybe we can brainstorm. Maybe there are opportunities that are lying under your nose that you might not be seeing. If that's the case, feel free to reach out to me. I'm here at any time that you need my help. So, bakit natin to ginagawa? If you have read the book, Pasok, Influence ni Robert Cialdini, isa sa mga 6 pillars doon na pinag-uusapan. I don't know if it's still 6. Pero ang isa sa mga yun ay reciprocity. And with reciprocity, it's showing people kindness. It's giving people itong bagay na ito, and then you can expect the similar thing in return. In our case, it's kindness, it's concern. So anong nangyayari? If you're showing concern dun sa client na to na hindi ka pa binabayaran, if you're showing concern, kindness, and sincerity talaga on how they are, ano kaya ang mararamdaman niya? Diba? With the law of reciprocity, babalik din yun. And ang mangyayari is ikaw ang magiging isa sa mga priorities ng client na bayaran kapag siya ay able na. Paminsan, hindi nga umaabot sa punto na able na sila. Ginagawan talaga nila ng parang, grabe, nakakahiya naman. Nag-reach out ba siya sa akin? Alam kong may utang ako sa kanya. Sige nga, gagawin ko ng paraan, mabayaran ito. Reciprocity. Now, am I saying that this is the perfect way to handle it? No. I'm not saying that this is the perfect way. What I am saying that this is one other way that you can handle itong mga invoices na hindi pa bayad. Second is this. Life is too short for us to be stressed over these matters. Hindi natin makokontrol yung mga bagay-bagay na ito. So, anong gagawin mo kung sakali nga na hindi ka pa niya kayang bayaran? Well, the one thing na dapat ginawa mo na beforehand is hindi lang siya yung sole source mo of income. Since freelancer ka, ang salita nga is free, allowed to, diba, work with multiple clients. You should be working with multiple clients. Hindi yung monogamous ka sa client na ito. Okay? Unless binibigyan ka nga ng monogamous na income at saka peace of mind. Pero nga, since ito na nga yung sitwasyon, ito na nga yun, wala ka na nga mapala, di ba? Hindi ka na nga binabayaran, tas wala ka pang clients, ano ang dapat na gawin mo? The best thing that you should be doing is mag-move on. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, i-park mo na yon. Nag-reach out ka na sa kanya. Binigyan mo siya ng kindness. Sinabi mo na yung sincerity mo. Yung sincere intention to help out, di ba? Ikaw naman, mag-move on ka na. Kasi walang mangyayari
kung titigil ka lang dyan at sasabihin mo araw-araw, anak, relax ka lang dyan. Pag nagbayad tong client na to, mag-e-enroll na tayo ulit. Mag-aaral ka ulit. Ma'am, relax ka lang dyan, ma'am. Okay? Be, huwag ka mag-alala. Kakain ulit tayo. As soon as makakolekta ako, promise, kakain na ulit tayo. Ngayon, tiis-tiis muna tayo. Titigan muna tayo. Mahalaga, nagmamahalan tayo. Di ba? Kabalbalan. Kalokohan. So, ulitin ko, the wrong way to do it is, demonyo ka, demonyo, demonyo ka, demonyo ka. Ayaw mo ng ganun kasi sobrang stressful yan. Ayaw mo rin naman yung tawag ka ng tawag, text ka ng text, di ba? Galit na galit ka. Kasi nga, tingin mo magiging priority ka. Siyempre, anong mararamdaman? Ay, loko to ha, iniinis mo ko, inisin pa kita lalo. Pero the best way to do that is through my own personal experience. Nung ako nga yung sinisingil, di ba? Ay, teka, baitan ko nga din sa tao to. Kasi siya yung naging pinakamabait sa akin nung panahon na lubog ako. Ayun, sana may natutunan ka. Check mo tong other episode namin na ito. At sana may natutunan ka. Ito yung episode namin kung bakit kasalanan ang maging purita. Yun lang. Bye, bashers.